Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Bagong pasabog na naman to galing sa Bilyonaryo News Channel. Kung natatandaan nyo, last time, meron tayong inilabas dito na video, yung napakagaling na investigate ng Bilyonaryo Channel sa isang sasakyan na nakalagay doon sa video ni Zaldico, di ba? At nalaman na itong sasakyan na ito ay hindi pagmamay-ari ni Zaldico. Okay? Well, parang konektado na rin sa isang candidate noong 2025 election. Okay? Now, ito na naman yung bagong pasabog ng Billionaire News Channel ay meron silang nahawak na document o na ituturing nating DPWH leaks. Okay? At kasama dito ay yung mga idol ng mga DDS na si Sara Duterte, Pulong at saka si Harry Roque. Ang sabi dito sa baba, nasa DPWH Project 2020 budget wish list umano. Okay, so pakinggan natin to guys at sabay-sabay tayong manood kung anong tong wish list ng mga politiko katulad nila. Okay, let's watch this. Rin si VP Sara ng DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni George Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Okay. So, bale, itong ni-request na nila ni Sara Duterte noong 2020 ay hindi nanggaling sa BICAM. Guys, mind you, yung BICAM ay inopen lang nitong 2025. Noong panahon nila ni Duterte, kasi panahon pa ito ni Duterte, sarado pa yung BICAM. So bale, ito ay nanggaling mismo sa DPWH as it says here sa video na to. Okay? So malaki yung difference ha. Hindi siya galing sa BICAM, galing siya sa proposal ng DPWH. Okay, so tuloy natin. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary. Okay, so ang sabi, inappropriate. Kumbaga, dapat hindi naman kailangan ng isang politiko makialam, di ba? Sa proposal ng isang DPWH. Kung meron man, siguro, let's just say, recommend. Okay? Each district o isang lugar, syempre meron namang DPWH engineer na titignan kung meron kailangan iusin o meron dapat itayo. Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Yun ang sinabi ko. Hindi dapat manggaling sa mga politiko. Kasi kung manggagaling to sa politiko, ang mangyayari, baka kumuha sila ng porsyento. Diba? Especially kung hawak ng politiko ang engineer sa kanilang distrito, sa kanilang lugar. Diba? Ang daming mangyari. Ang dapat na importante ito kasi at least dito natin malalaman na kaya palang gawin ng mga senador, mga local government
yung ganitong kalakaran? Sige. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Oh. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. Grabe. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Okay, dapat ito imbestigahan. Imagine mo, si Harry Roque, hindi naman to politiko eh. Ano siya, nung time na yon, probably spokesperson, pero walang yan, no? Grabe. Hindi naman siya politiko, hindi naman siya link sa DPWH, pero meron siyang listahan, di ba? So magkano to? 2 million, so halos 8 million. Dapat hindi kasali tong pangalan niya dito. Yeah, imagine niyo yan. So sige, continue natin. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga... Grabe, no? So 2020, okay? At guys, sino yung mga appropriations chair nung panahon na yon? Remember ha, yung presidente ay yung tatay nilang dalawa, si Sara at si Pulong. At itong si Harry Roque ay alagad ni Duterte nung panahon na yon, okay? So ipapakita ko sa inyo kung sino yung mga appropriations chair nung time na yon, okay? Si Isidro Ungab nung Davao City 3rd District. Naging chairperson siya until March 2. Tapos pinalitan siya ni Eric Yap na merong connection sa flood control at I think sa rock netting doon sa Baguio. Na-appoint siya noong March 2, 2020 at serve for remainder of the year. So siya ang pinakaunang first neophyte na congressman at representative na nakahawak ng ganitong committee sa Kongreso. So imagine niyo, grabe, napakalaki ng halaga. Halos 1 billion. At again sabi mismo ni Bernados, Undersecretary Bernardo, na hindi dapat yung politiko nakikialam sa budget proposal ng DPWH. Okay? At nakalagay yung pangalan nila mismo nanggaling sa DPWH database. Okay? Meaning yung mismo sa kanilang mga files. Okay? At ito nagpapatunay na merong pwedeng maging kickbacks na pumunta sa kanila at ito ay makakapagbigay ng isang sabihin na lang natin na porsyento, di ba? At hindi yan kaaya-aya sa ating mga Pilipino kasi imagine niyo yung pera na binabayad natin sa pang-araw-araw pumupunta sa mga sa gobyerno, yung gobyerno naman nung panahon nila
kumbaga ginagasto hindi sa tama. Imagine niyo yung pera na yon napupunta sa mga ghost projects at pwede din siyang pumunta sa mga bulsa ng mga walang kwentang mga tao na 'to, okey? At, yan ang dapat nating, pagtuunan ng pansin kasi yung mga DDS supporters ng mga Duterte, paniwalang-paniwala sa mga idol nila. Ang problema hindi nila tinitignan yung, ah, yung bad effect na ginagawa ng kanilang mga idol, 'di ba? Imagine ninyo bawal mag-wish list tapos yung iba naging, pumasa sa GAA, okey? At, sana man lang, hopefully this, new year meron tayong makitang resulta dito sa ginawa nila, okey? Para naman, at least makulong at, maimbestigahan na ito ng ano, ng gobyerno natin, okey? So, um, sa opinyon ko guys, sa news na inilagay ng, Billionaire News Channel, mas kapani-paniwala ito kumpara mo dun sa inilabas ni ano, ni Libiste. Kasi doon sa nilabas ni Libiste, hinintay niya pa mawala yung tao bago siya maglabas ng leaks ng mga proponents or mga proponents daw ng mga congressmen, 'di ba? So ito ang nagpapatunay na, yung pag-iimbestiga, especially ng mga journalist, dapat suportahan natin para tuloy-tuloy ang laban na mabawi natin ang pera sa mga walang kwentang mga politiko na nakikinabang sa ating pera. Okay, salamat po sa mga nanonood at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.